Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa buhay natin, marami po tayong pwedeng pagpilian. Sabi ng isang speaker, ang tanda raw ng buhay na matiwasay o buhay na matagumpay ay yung marami kang pagpipilian. Marami kang pagpipili ang sapatos. Siguro ang iba sa inyo dito, ilan ang sapatos, no? Marami kang pagpipili ang isusuot na damit o mga restaurants na gusto mong no? Kung gusto mong pumunta at kumain. That is the mark of the modern life. Marami kang pagpipilian na cellphone. Kung gusto mo yung cellphone ng daming functions and applications, pwede po yun. At dahil dyan, we're always making decisions. Araw-araw may mamaliliit tayong mga ginagawang desisyon. Kung pupunta ka sa simbahan, kung ito ba ang isusuot mo. Kaya lang, may mga decisions na hindi ordinary. Hindi kung ano lang ang kakainin mo, anong isusuot mo. Meron tayong mga fundamental decisions sa buhay natin na mahirap. Sa ating Banghelyo, ang sabi, pag nalaman mo ang tunay na yaman, you are willing to let go of everything. If you found the pearl of the great price, you're willing to let go and sell everything kasi na-discover mo yung something more important than what you have now. Parang you have to let go of other things. Sa buhay natin, meron tayong experience of regret. The experience of sadness when we made the wrong decisions. Nalungkot ka dahil mali ang ginawa mong desisyon at meron ding mga taong natatakot maggumawa ng desisyon, natatakot mag-commit, kaya parang napaparalyze. Naalala nyo, may isang mayaman na lumapit kay Jesus. Mayaman siya pero umalis siyang malungkot dahil hindi siya makapagdesisyon. He was too rich, yet may hinahanap siya sa buhay niya. May mga decisions po tayo na irrevocable. May permanent consequences. Sa ngayon, sinasanay tayo na parang pwede mong i-undo yung mga nagawa mong mali. Parang computer lang, no? I-undo mo. Kung sa Facebook pa, i-unfriend mo o i-delete mo na lang. Pero there are times that we cannot undo. There are people whom you cannot unfriend dahil they are part of your family. Si Pope Francis, may sinasabi siya that in this modern world, meron daw na culture of disposable. Parang napoprogram tayong yung pag-iisip na yung kultura of instant and of disposables. Kaya tuloy, pati mga relasyon natin, parang ganyan na ating pananaw. Parang our spouse, yung mga asawa natin o mga kaibigan natin, pwede nating i-dispose. No? Your friend is so easy to dispose with. Minsan kailangan nating panindigan ng ating ginawang decision, especially when you feel you really find the greatest treasure in your life. Minsan kasi we are surrounded with fake pearls, peke na perlas. Kaya we lose the real pearl, we lose the real treasure. Si Jesus mismo, meron siyang ganyang expression ng fundamental option. Sabi niya, seek first the kingdom of God and its righteousness. All these things shall be given unto you. Other things are also important, kaya lang dapat alamin natin na meron talagang mas mahalaga. First things first. Yung tunay na pinakamahalaga. Mahalaga din ng iba. Pero may hierarchy po. One after the other, parang sinasabi niya. No?
Hindi naman bawal gawin yung iba, pero meron tayong dapat i-prioritize sa buhay natin. Sana dito sa Ebanghelyo, ma-discover natin our calling, our mission, our purpose in life. Yung para ma-prioritize natin ang mga bagay-bagay. In the modern world, kahit sabihin natin high-tech na tayo, but the irony sometimes, we cannot recognize what is really important to us. Sana matagpuan natin yung the secret of real happiness. Minsan nga nasa simpleng bagay lang pala, no? Yung mga hinahanap natin, nasa simpleng pamumuhay lang, yung real joy that we are longing for. Pakatandaan natin, the quality of happiness does not depend on the quantity. Hindi sa dami. It is how you enjoy your life. Kahit simpleng kape lang, di ba? Na nakapagpasaya sa atin. O yung ating mga relasyon sa buhay. Kapag gumawa tayo ng desisyon, sana isa sa maging criterion natin, yung pagmamahal, concern for other people. Huwag sanang mawala yun. Pagiging concern for others, our family, our loved ones. Minsan mahirap magdesisyon kasi i-consider natin sina nanay, sina tatay, mga anak nyo. Minsan, bakit ako magsasakripisyo? Pero yun po naman talaga ang fundamental option, no, the trademark of human life, to discover the value of our mission in life. How you can make others happy because of you. And that's the gift of self. Dahil sila ay isang ating tunay nating mga yaman sa buhay, ang ating pamilya. No? They are our real treasures in life. Kaya ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon, sana makita natin kung ano talagang nagbibigay ng saya sa atin. And then, i-prioritize natin yun. Sila na ating pamilya, baka hindi natin nabibigyang halaga.